Walong gawain ng batang may ADHD na hindi misbehavior at ano ang maaari nating gawin para walang drama at walang guilt. Number 1, nakatunganga lang o parang walang pakialam habang kinakausap mo. Hindi ito kabastusan, no? Ito ay problema sa working memory. Ano ang pwede nating gawin? Pwede nating siguraduhin magka-eye contact muna bago natin ipaliwanag ang mga bagay. Pwede nating ipaulit sa kanila kung ano ang narinig nila. And maaari rin tayong gumamit ng visual aids or pwede nating isulat ito upang mas maalala nila ito. Number 2, biglang nag-aalboroto or nagme-meltdown dahil sa maliit na bagay. Hindi ito OA, no? Ito ay emotional flooding. Ano ang pwede nating gawin? Samahan natin silang kumalma muna or makipag-co-regulate tayo with them. Tulungan natin silang ipaalam or pangalanan kung ano yung nararamdaman nila. Pwede natin tanungin, mukhang inis ka ngayon na. Okay? And solusyonan natin yung problema ng kalmado. Number 3, ang bagal nila magsimula kahit sa simpleng gawain. Hindi ito katamaran, no? Ito ang tinatawag na task initiation paralysis. Okay? Ano ang pwede natin gawin? Samahan natin silang mag-initiate doon sa unang step, no? Hatiin natin ang gawain sa maliliit na steps. Okay? Pwede rin tayong gumamit ng timer para magkaroon ng momentum, no? Yung feeling nila meron silang kailangang habuling deadline. Alright? And number 4, walang tigil sa pagsasalita, no? Hindi naman ito pang-aabala, no? Naghahanap lang sila ng connection o regulation. Ano ang pwede nating gawin? Pwede tayong magtakda ng oras ng kwentuhan kung kailan parang mas malaya sila makapagsalita ng tuloy-tuloy, no? And hayaan natin silang magsalita habang may ginagawa sa kamay. And gamitin natin ang oras ng usapan para makakonekta o pakalmahin sila, no? Sundan ang part 2 para sa 4 pang nalalabing bagay na ginagawa ng anak nyo may ADHD na hindi misbehavior.